Energy FM. Same, pero iba. We are number 1. 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Hi! Sa magandang morning, baby Toby. Uy, kamusta ka naman? Oy, okay naman ako. Kumusta naman yung pagpapaasa mo sa akin? Hindi, naalala ko eh. Alam mo, ito mga pangga, no, may makikwento ko lang naman sa inyo. No? Bago kami dito mag-ere, no, ililibre dapat ako ni DJ Lindsay ng kape. Mag-birthday na siya eh. Kasi mag-birthday na ako eh, no? Sinabi ko na yung order ko, sinabi ko na yung staple order ko sa isang store, no? Pero ang ginawa nito, pinaasa ako. Wag na daw, oo. Wag na lang? Kasi may natanggap ano ba? May regalo ko nga pala, medyo malaki-laki. Alam mo, umasa na ako eh, no? Yung kaligayahan ko nandun na eh. Nahihiya na ako eh, no? Ay, nako. Kasi wala eh. Di na muna. Bukas na lang. Walang yan. Yung stigo ko hanggang ngayon, wala pa rin. Ano ba? Kakahiya. Diba? Wait ka lang. Wait ka lang. Alam mo namang ano eh. Ano? Tinamad ka lang, ganun. Nga. Hindi ka makakalimutin, tinamad ka lang. Makakalimutin tayo. Okay lang, pati ba naman ikaw? Ano ka ba? Alam mo, yung crush ko kinalimutan na ako eh. Oh. Pati ba naman ikaw? Na kaibigan ko. Nagtataka pa ba tayo kung bakit? Sakit mo namang magsalita. Charing-charing lang. Bakit mo ko nageganyan? Eh, yung pabango ko naman kaamoy ni ano, di ba? Oh, yeah. Wag ganyan. Wala naman ako sinabi kung anong scent. Pero ang bango. Pero tuwan-tuwa siya. Oo naman. Shush! Ano ba yung pabango mo? Hindi ka naman kinita. No? Akin na. Oh, ano? Bakit ba? Patanggal yung sapatos ko. Masyado nag-reminisce eh. Wala namang babalikan. Uy! Andyan ba? Ang sakit mo magsalita ah. Andyan ba? Ano ka nandyan ba? Wala. Ano ba? Okay. Wala naman eh. Wala naman tayong hinihintay. Wala naman tayong in-expect ko naman. Ay, shish. Tayo naman eh. Shish. Minsan ito eh. Nilalaglag na ako nito eh. Gusto mo ako maglaglag sa iyo ngayon dito? Wag! Gusto mo ako magsabi mismo sa iyo ngayon dito? Alam mo, kapag ikaw nilaglag ko, yung pagkatao ba lang yung masisira? Pag ako nilaglag mo, isang pamilya ang masisira. Diba? Umayos ka, Toby. So, okay, umayos ka rin sa akin. Sinasabi. Mabango lang ngayon pabango ko. Sige. Nagpaparinig ka. Kung paano ako magparinig? Huwag ka. Shoo. Ha? Tama na alam mo, to. buti na lang talaga napakabait kong tao eh. Mabuti kang kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan. Alam mo yung kahit na biro ng mga pahapyaw-hapyaw lang, walang ganun, di ba? Hindi, mabuti kang kaibigan. Mabuti akong kaibigan, di ba? Oo. Yeah, let's keep it that way. Pero alam mo, laking ano yan eh, laking factor yung ano eh, naaalala mo yung isang tao sa pabango eh. Oo naman. Lagi, no? Totoo Meron naman. ka bang ganyan? Na kung saan yung tao na yun, ito yung signature scent niya para sa'yo. Oo. Ikaw, ano signature scent mo sa akin? Wala. Fruity. Fruity? Oo. Siguro fruity? dahil dun sa pabango mo? nagkakilala tayo ng hindi kita naamoyan ng matapang na kahit anong pabango. Oo, laging mild lang. Laging gentle lang yung amoy ano ba pabango ko nun dati? Laging baby cologne. Ay, oo nga pala. Sari-saring baby cologne. Kasi nga, baby face, di ba? Nakakaano din daw yun. Nakakatulong din daw yun sa pagiging baby face. Hindi, meron akong gagawing negosyo na Ano? yung tipong pabor sa'yo. Ay, gusto Di ko ba nga? yan. Yung sinabi ko ng isang araw. Gusto ko yan. Sige, huwag ka mag-alala. Ituloy mo, kailan yan? Inaayos ko na. Ano ba? Buwan na ngayon. Bukas na. Nagmamadali? Ano ka, nagmamadali? Kasi mauubos Ayusin ko na lang yun. yung paano yung logistics and all kasi nga nagkaiba na yung mga ngayon, di ba? Iba na yung paraan ngayon sa mga tindahan online eh. Ay naku, bilisan mo na kasi. Sana mag-effort sila pumunta dito para bumili. Mag-effort dyan, di ba? Tingin mo. Kayang-kaya yan. Ikaw yung, may porsyento ka. Parang mas gusto ko yun. Di ba? Dali. Parang mas gusto ko yung may porsyento ko. Di ba? Sige. Gusto ko yun. Porsyento ko doon mga 90%, ganun. Wow, ikaw na yung mag-finance na lang, di ba? O bakit? Di ba? Excuse me, baby Ba't Toby. hindi ka na lang
negosyo ng sarili mo, dinamay mo pa ako 90%. Tapos 10% sa'yo, Hindi diba? na, wag na. Ayoko na magnegosyo kasama ka. Ang unfair, no? Pag ako kasosyo mo, luging-lugi ka talaga. Ganun. Oo, tama na tong usapan na to. Hindi bang wala naman in-invest, pero merong porsyentong 90%? Puro daldal lang. Ayup. Kaloka. Sabi nga nila, don't do business with your friends. Masisira daw yung pagkakaibigan. Lalo na sa demonyo mong friend, gano'n. Oo, ikaw, masyado kang ano. Hindi mo gano'n ka demonyo. Oo, medyo. O, sana kung demonyo ka, 100% na yun sa akin. Oh, nakakahiya naman sa'yo. Parang logi ka pa dun, ha? Lugi pa nga ako dun sa 90% eh. Dapat niya kinukuha dyan usually 98% eh. Mag-isa mo. Bahala ka sa buhay mo. Magnegosyo ka mag-isa mo. Ay, nako. Anyway, DJ Lindsay, pag-usapan na natin yung ating caller kanina. Uy, ano yan? Oo, may tumawag sa atin kanina. Napaka-controversial ng kanyang mga pasabog. Narinig mo ba? Medyo narinig ko ng paunti lang, pero hindi yung full Eto story. na nga kasi ang nangyari, no? Ano ba yan? Oo, etong si caller, meron siyang gusto na, alam mo na tao, no? Wait, Tapos, lalaki ba ito o babae yung gusto hindi ko niya? na-confirm. At nung patapos na kami, Aga ata ang pangalan. Agalus. Agalus daw eh. Siya mismo nagsabi. So yun, tawagin na natin sa ganun. Agalus na lang. Tawagin natin. Si Agalus daw, nakikipag-usap daw sa kanya ng mahaba. Alam mo gano'ng haba? Gano'n? 7 hours. Grabe. Yan yung narinig ko nga, yung 7 hours. 7 hours. Laking trabaho, be? Alam mo, isang oras na lang full 8 hours na yun ng trabaho no? Paano? Pero ang nangyari daw kasi dito, pinapatulog niya daw kasi. Pinapatulog niya itong kausap niya, tapos di daw natutulog. Yun, nasa daw siya na lang daw yung natulog, tapos nagtatrabaho pa din daw yung kausap niya. Nasa background lang siya? Oo, ganun. Ano naman maririnig mo kapag tulog yung tao? Umihilig. Ito yan kasi yung in sa mga Gen Z. Sleep calls. Pahabaan ng maintindihan long call. ko, baby, kung video call. Kasi may makikita mo gagalaw siya, ganyan. Nakikita mo siya, nandiyan lang siya. Pero kung yung call lang talaga na audio lang, ano namang maririnig mo dun? Wala. Yung keyboard, yung hilik. Diba? May mga mamaya, may marinig ka pang kalos kasi magulat ka kapag may bigla hello. Sa'yo, di ba? Well, sige, sabihin na natin, naka-video call sila. Pero grabe, 7 hours, no? My God. 7 hours. Alam mo, sa States naman, nangyayari na yan talaga. So, we're not really surprised about it happening here in the Philippines because we do that in the States. Wow! Ang social ba naman doon? Hindi, di ba? Yung mga teens doon, ganyan nga yung trip na Skype call, Skype pa nga noon, ngayon video na. Kaso nga lang, ang problema, calls. DJ Lindsay, may jowa tong ka-call niya. Ay, sandali, nanggigigil ako dyan. May jowa daw. Medyo nanggigigil ako sa mga ganyan Tapos, mixed signal daw. Etong si Guy, no? Etong si Agalus, kung tawagin natin, no? May jowa, may jowa. Ang tanong ko nga kanina kung bakit niya alam niyang may jowa pero nakikipag long calls pa rin daw siya. So, ang sabi niya naman sa akin, hindi naman daw niya, hindi niya pa daw alam, no? After daw nung long call na yun, sa kanya lang daw nalaman na may jowa. So, hindi niya ba ito kilala personally? Na umaano-ano lang daw sa sa TikTok. So nakita niya, nakilala niya lang on TikTok. Yes. Pero yung kilala personally, parang tayo, ganyan. Walang ganon. Hindi niya na-disclose. Basta pumapasok daw sa TikTok niya yun. Meron daw silang parang clan kung tawagin natin dati. Pero meron mga family ganun. Kasi ang dali naman mag-create ng identity online, di ba? Tama ka dyan. So, hindi mo talaga mako-confirm. Are you in a relationship or not? Oo, kasi ngayon sa TikTok, ang dami ng ang dami ng pwedeng gawin In fact, meron na diyang live dating. Yun nga, sabi mo nga, may gano'n nga function. Meron live dating na kung saan pwede ka makapag-date through live mismo sa TikTok. So true. So, anong problema niya dito? So, eto na nga. Ngayon siya ay maghihintay pa rin daw. Parang bantay sa lakay. Pag daw naghiwalay, ayun. Sasalakay kagad siya. Tapos minsan din daw, ang nangyayari din daw, parang namamanipulate siya. Na kung saan minsan
pumupunta daw dun sa live niya, nagpapakita, nagko-comment, tapos aalis na. Tapos ngayon, may times naman daw orbiting lang yan. Oo, wala na. Ganon. Wala. Alam mo, what made you think, anong pangalan ng caller mo kanina? RJ, what made you think na sa pool ng TikTok friends niya or TikTok ka-fling niya, ikaw yung mauuna? Oo nga. Anong, 'di ba? Anong percentage na ikaw, alam mo 'yon, ba't ka naniniwala na kung sakaling mag-break silang dalawa, ikaw yung nasa unang linya? Who knows, baka mamaya nasa gitna ka, worse, baka mamaya nasa dulo ka pa ng options. Hindi naman sa pinag-overthink ka namin, no? Hindi, pero diba? What if nga naman, marami siyang TikTok fling, no? Kasi syempre, parang veterano eh. Diba? Diba, nakapag-long call ng may jowa, nang hindi nalalaman ng jowa. Di ba sana tinanong mo kung may napapalaba kayo sa isa't isa by doing this? Like, halimbawa, kapag nangailangan siya ng pera, humihiram ba siya sa'yo? Nagpapasend ba siya sa'yo ng load? Mga ganyan. Pero tingin ko naman, ang nangyayari naman dito, no, nasanay lang din tong si Guy kasi nung time daw na kailangan niya daw ng kausap, no, nitong ni Aga Luz, no? Si Aga Luz yung gusto nung ating caller. Okay. So, ayun. Etong si Aga Luz, may time daw kasi na siya daw ay kailangan na kausap. Depressed, ang ganito, ganyan. So ayun, kinausap daw neto. Siguro etong si Aga Luz, no? Talagang nasanay siya nakausap tong si caller natin, tapos at the same time medyo na-fall na rin naman siya. Kasi merong gano'n na kung saan kapag nasanay ka sa isang tao, napapol ka, di ba? True. Pag sanay pa naman tayo, parang gusto natin na hinahanap-hanap natin sila eh. Gusto natin kausap siya, di ba? Na-attach tayo. Di ba? May feelings nang involved. So, yun. Ano pa? May kasunod ba yun? Okay. Salamat. Hinihintay ko kasi. Hindi kasi, minsan, di ba, kapag attach tayo dun sa isang tao, tapos tayo na yung nagkagusto sa kanila, lahat ng meaning na bibigay natin eh. Oo nagkakaroon na mali siya eh. What if yung 7 hours na yun, imposible naman na wala kayong mutual understanding, di ba? Kung 7 hours kayo magkausap. Pero siguro, Baby Toby, attracted sila or infatuated sila sa isa't isa. Siguro. At some level. Pero I don't know at hindi ako sure kung up to what extent. No? Kung hanggang hanggang boyfriend-girlfriend levels ba? To the point ba nasaseryosohin ninyo yung isa't isa? Kasi diba kung hindi siya consistent at meron siyang jowa, dapat more reason na yun for you to back out. Actually, niya daw niya binlock niya na daw eh. Tapos ang nangyari lang daw, na-miss niya lang daw. In-unblock niya ulit. Siguro. Ayan tayo. Huwag ka na pag binlock mo na, huwag mo na i-unblock. For your peace sake. Kasi nga naman, kapag daw tumatagal-tagal, hindi na daw hindi nga daw pumupunta na sa live nila. Tapos ayun, ang nangyayari, nami-miss daw niya. Nakakamiss naman talaga tayo ng tao, pero hindi yun para sirain ulit natin yung diskarte natin para sa kanila, diba? Alam mo, minsan kasalanan to ng TikTok eh. Kasi ang nangyayari... Sinisi mo pa yung TikTok ikaw yung nagko-control ng TikTok. Oo nga. Ganyan ka rin kasi. Ito nga kasi. Ganyan ka rin kasi. Hindi pa kasi ako tapos mag-explain Okay, sige. Ganyan ka rin kasi. Sakit mo rin yan. Alam mo kasi, minsan kasi, kapag napapakita ka, or nanonood ka sa TikTok ng mga bagay-bagay na video, yung may mga hugot, parang nafe-feel mo na yun eh. Yun na mismo yung nafe-feel mo eh. Tapos minsan, meron pang mga tarot cards. Ano naman kinalaman ng tarot cards? Ito mga tarot card kasi, ang sinasabi doon, kung sino daw yung iniisip mong babae ngayon or tao ngayon, nami-miss ka daw nun. Ganoon yung sinasabi. Minsan kasalanan din talaga ng TikTok ng algorithm ng TikTok. Kapag nauna na yun, napanood mo na yun, susunod-sunod na yan, di ba? So dadami tuloy, lalakas tuloy yung loob mo na, nami-miss ako nito. Ang daming tao. Nami-miss ko na rin siya. Ganon. Nade-depress sa panahon ngayon eh. Tingnan mo, diba? Malungkot lang siya, tapos biglang may lumabas na tarot card, dadagdagan yung lungkot niya. O anong kasunod? Yung mga nagsusulat ng pangalan sa TikTok, tapos thank you very much, tapos tatanggalin. Yung nagsusulat sa sand, yung gano'n, may meaning din yun. Lahat na lang nilalagyan ninyo ng meaning. Ayun na nga. Pero nakakadala kasi ng emosyon natin eh. Yung mga napapanood din naman natin. Di ba? May factor din naman kasi yun. Di ba? Pag napapanood mo yung mga hugot about missing someone, nami-miss mo lalo yung taong iniisip mo na yun. Sa tingin mo, anong solusyon dyan? Huwag ka na mag-TikTok. Ayan! Itapon mo yung cellphone mo. Diba? Itapon mo yung computer mo. Pumunta ka ng bundok. Doon. Alam mo, ito
psychologically speaking, meron kaming isang kilala ni Romel na kaka-break niya lang with his husband. Tapos nagpapaano siya, therapy siya. Ang pinayo sa kanya nung therapist niya is, wag mong balikan yung mga bagay na nagpapaalala sa asawa mo. Kasi depressed siya, as in clinically diagnosed depressed siya. So ang ginawa niya, lahat ng binigay ng asawa niya, lahat ng shineran nilang dalawang mag-asawa, inaalis niya na unti-unti sa bahay. So ngayon, yung mga aso nila, nabigay ng asawa niya sa kanya, dinispose niya. So nasa amin ngayon. Akala ko naman pinahano niyo. Hindi. Naawa naman ako sa aso. Nasa amin ngayon yung mga aso. Okay. So, this goes to show na, Baby Toby, if you're trying to move on from somebody or from a certain feeling for somebody, alisin mo yung mga bagay na magpapaalala sa'yo. Sabi yan ng mga expert, ha? So, ulit, anong kailangan gawin? Wala akong natandaan. Hindi, di ba? Wag mong balikan. Wala. Kasi affected ka. Hindi, wala akong naintindihan sa sinabi mo. Oo, parang nabingyan ko ng bahagya, ganun. So, yun nga. Para maka-escape ka dyan at para maalis mo yung sarili mo na sa pagkakakulong dyan sa taong yan, sabi ng experts, iwasan mo yung mga tao, mga bagay, mga places na nagpapaalala sa'yo from that person. Ng asawa mo, diba? Ng ex mo, yung gusto mong pag-move onan. Exit na tayo? Oh, yes! Exit na tayo? So, alam mo, sinasabi ko dito, kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gugustuhin mong mag-move on from him, gagawin mo. Lalo na alam mo, yung caller ni Toby, na meron siyang jowa. So, ganun lang ba yung tingin mo sa sarili mo? Na parang consolation prize ka lang? Na pag nag-break sila, saka lang siya sa'yo tatakbo? Saka mo lang siya tatanggapin? Gusto mo ba maging second option ka palagi? Ako, ayoko ng ganun. Diba? Kaya ako kasi, mag-move on ka na. Gusto mo ba yung pinaghihintay ka lang hanggang kailan ka maghihintay? So, paano kung, at saka sa paghihintay mo, what made you think na ikaw yung una nga sa paghihintay mo? At ito pa sinabi niya sa akin, ha? Tinanong ko rin siya. Kaya, paano kung hindi sila mag-break? Sasabihin niya, siya yung greatest love ko. Yun ang sabi niya, nung caller natin. Tsaka hindi mo alam kung ilan kayong naghihintay sa kanya, baby. Oo! Madaming naghihintay. Bakit ganyan ngiti mo? Hindi mo alam kung ilan kayo naghihintay. Oo nga naman, kay RJ. RJ, dapat matuto ka na, no? Oo. At hindi magandang maging second option ka. Dapat ikaw mismo yung first option, 'di ba? At ikaw lang talaga yung option niya. Yeah, the only one, 'di ba? So, alam mo 'yon, kasi that's the way of giving value to yourself. 'Di ba? Paano kanya i-value kung alam niyang anytime na kailanganin ka niya, nandiyan ka lang? O pwede siguro i-view mo siya as a friend. Pero kung more than friends, hindi yan dapat ganun. Yes. 'Di ba? Kasi una sa lahat, meron siyang jowa, sila pa. Okay. Tsaka minsan marirealize mo, 'di ba? Ito, alam mo to, Baby Toby. Kapag nag-walk away ka, sa kanila nare-realize na, ay wait, kailangan ko pala siyang kausapin. Wait, kailangan ko pala mag-explain sa kanya. 'Di ba, no, baby? Oo naman. 'Di ba? Pag di ka na nagparamdam, mas na hindi, di ba gano'n naman talaga yung nangyayari? Tama nga naman. Hindi naman sa mas hinahabol, pero nagkakaroon sila ng urge, yung mga naiwan, mas nagkakaroon sila ng urge na, ay wait, baka kailangan ko mag-explain sa kanya. Ay wait, ganito pala siya. Di ba? Pero mas okay na yung na-explain mga bagay-bagay. Para malinaw din naman. No? Oo. Hindi yung naiiwan ka lang ng nasa ere na, bakit ano nangyari? Parang ang dami mong question sa sa utak mo eh. So ngayon, kapag binaligan ka na sinagot niya yung mga katanungan, which kahit hindi mo naman hinihingi, no? Mas okay yung ganun. Oo, at least naliwanagan ka sa mga bagay-bagay. Oo. Diba? Pero sana yung mga explanations, hindi sa huli. Kasi baka huli na ang lahat pag nag-explain. Pero mas at the same time, diba? Yeah, para at the same time, no, parang naging closure mo na rin siya sa sarili mo. Na parang closure? That's it. Eto na yun. Yun na yun. Okay. Hindi, para kasi ito sa ating sender, no? Ay, sender tuloy. Pero totoo yun, Baby Toby, minsan umalis ka, sa kanila nare-realize yung value mo eh. Diba totoo yan? Tingnan mo, kapag umalis ka dyan sa... RJ, kapag umalis yan si Aga sa buhay mo, o ikaw, pag umalis ka sa buhay ni Aga, tingnan mo, malalaman mo kung ano yung importansya mo, kung gaano kaka-importante sa kanya. Ngayon, kung hindi siya bumalik sa'yo at hindi siya mag-explain, hindi siya mag-reach out, alam mo na na wala ka palang lugar sa buhay niya. Tama. Kaya, like for example, di ba, nang binlock mo nga, di ba? O ayun, na-miss mo. O, anong ginawa mo?
Yan, block marupok mo. eh. Marupok ka. Marupok diba? to eat. Tayo dyan. Tayo Ikaw ba marupok ka, Baby Toby? Medyo oo na medyo hindi. Ay, oo. Parang half-half lang kasi ako. Oo. May side na ako na marupok, may side naman ako na hindi. May time na gusto kong maging marupok, may time din naman na gusto kong hindi maging marupok. Ganun ako. Ako, marupok ako sa asawa ko. Oh, alam ko naman. Gets ko naman. Diba? Marupok ako kay Amy. Amy, mahal. Hindi kasi importante rin yun. Well, ibang conversation naman, ibang discussion pag-asawa. But anyways, RJ, we wish you well. Sana maging okay ka. Sana rin naman makamove on ka na. Sana hindi ka na magpakamartir, no? Oo, kasi you deserve someone better. Aww. Sabi dito, ang ganda ng tandem nyo. Single po ba si Miss Lindsay? Hindi po. Ship niya na naman kami. Uy, ate ko yan. Napakatanda niyan po sa akin. Parang tambay lang yung tingin ko kay to. Tambay lang pala. FYI, 55 years old na po si DJ Lindsay. Sige, tingnan natin kung may maniwala sa'yo. Ayun nga, babyface ka Ikaw lang. nga, 31 ka na eh. Pero 31, walang maniniwala sa'yo. Seryoso ka? Walang maniniwala sa'yo? Oo. Ay, sa akin, pag sinabi ko nasa 31 ka, nagpapanggap ka pa 28 ka pa lang? Oo naman. Oh, shit. Walang maniniwala sa'yo kasi una pa sa lahat, mukha daw ang 18. Sige nga po, sa tingin nyo ba, 31 years old na si Toby? Dalian nyo. Habang, tatawirin nyo na yung programa ko. Hindi daw, diba? Siyempre, mga alagad mo yan, TikTok account mo yan. Excuse me, dadaan ako. 25 nga at Hindi least. 25. Wala. Sa tingin mo, kukontrahin ako ng mga nandyan. Siyempre, lahat yan sa'yo pabor. Hindi. Kukontrahin ka rin yan kasi may mga loko-loko din dito. Hoy, hindi ko kayo bibigyan ng picture 24. niya. Hindi ko kayo bibigyan ng picture niya. Ay, grabe. Uy, dati di ba may time na yung mga binibenta kong pabango, nagre-request sila may picture. Insane, Tinalo mo pa yung BTS levels, be? Well, photocard. May photocard ako. Oo. Tapos may perma pa niya. Ang Tapos kapal may lang message mo pa ka. sa likod, Grabe. Feel niya naman. Feel niya pumirma doon sa mga picture. FYI, ang meron lang naman ganun sa Pilipinas. So, Beanie, SB19, Yes. BTS, di ba? Oo. Baby Toby. Di ba ngayon, ano ba yung isang donut chain na may photocard silang kasama? SB19. SB19, di ba? Oo, di ba? Uy, feel na pumirma doon sa mga picture. Ito pa mas matindi dito. Nauna pa ako sa Beanie at SB19. Kaya nga! Ang kapal ng mukha mo, feel mo. Ganyan. Tapos yung iba nagre-request pa, pwedeng 2 picture po. Ay, kahit 5 pa! Kahit 5 pa. Basta bumili kayo ng produkto ko, go! In fairness naman. Alam ko nang gagawin ko sa mga picture mo. Naluha ako. Kapag naglabas tayo ng negosyo natin, buisit ka. Ibabash na ako dito ngayon ng Beanie fan tsaka ng SB19 fans. Bakit ilalaban natin si Toby? Itaas natin ang bandera ni Toby. Just go na. Huy, nakakapagod tong tandem. Hindi na ako mapagsalita. Nakakapagod tong tandem na to sa umaga. Ay nako. Anyway, hanggang susunod na, napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay. Ay, pagod ako. Then, for our next song, Sponge Cola with the song Tambay. Tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 1. 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.